afternoon, sisters and brothers in Christ. Welcome po sa ating Life Spirits Seminar. Magkuhayan po natin ang ating pong introduction. Sister Ria, magkain po ang God's love sa Sister Maria. God is good. And all the time. Amen. Pagkabunan ng Diyos. So manalangin po muna tayo mga kapatid. Dahil the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly King, mighty God, Father, we thank you, we praise you, we adore you, because you are our God, that controlling our life, that's sending us to this place to praise you and to worship you. Maraming po salamat sa araw na ito, Lord. Even though it's cold here, but your presence is still warm us. Kaya maraming po salamat at gabayan po kami, banal na Espiritu, sa aming pong pagsasalusaluhan ng mabuti mong balita para sa aming mga kaligtasan. And all this we ask in the name of Jesus, we thank you through Christ our Lord. Amen. Then the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sisters and brothers in Christ, if you have your Bibles, just open to Colossians 1, verse 13 to 14. He said this, He rescued us from the power of darkness and brought us safe into the kingdom of His dear Son, by whom we are set free. That is, our sins are forgiven. Sabi po sa Tagalog, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan at kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. So makakupo na po tayo. Napakaganda po ng topic ng Sister Maria. Talaga po na ang God's love ay continuation ng ating po kaligtasan. Amen? Salvation. What is salvation? Is the deliverance from the power or consequences of sin, danger, or evil. Open sanctifying spiritual liberation, restoration, and eternal life with God. Amen? Ang sinasabi po, deliverance from the power or consequence of sin. Sa atin pong mga kasalanan. Lahat po tayo nagkakasala sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa isip, sa salita at sa gawa. Amen? Aminin po natin yan. Kahit nakalalabasan natin ang simbahan, may nakita, may narinig, may naramdaman, it's there again. Hindi po ba? Kaya sabi po dito, saan ba? Power of danger. Amen? Para tayo maligtas sa anumang mga panganib or evil, sa mga gawa ng mga demonyo. Open sanctifying spiritual liberation ang ating pong pagkalaya. Amen? That is one of the cause of salvation. At ating restoration, ang ating pagbabalik sa ating Diyos na Ama. And it will earn eternal life with God. Amen? See? We need salvation, sisters and brothers in Christ. Salvation is necessary because humanity is separated from God by sin. Amen? That's why we need this salvation. Because of our sin, we are being separated. See? The resulting of spiritual death. Pag tayo po'y patuloy-tuloy na
tayo ang ating po pananampalataya ay dahan-dahan. Dahan-dahan po. Dahan-dahan na mamatay. Amen? Dahil bakit po lumalayo tayo sa kanlungan ng Panginoon? Amen? Yayakap natin ang kanlungan ng demonyo. Amen? See, holding a spiritual death and broken relationship with the Creator. See? Lumalayo tayo sa ating Diyos Ama. And what will happen if we are far from our Heavenly King? We will all be suffering for eternal punishment. Sisters and brothers, tandaan po natin yan. Eternal punishment. Parusa ng walang hanggan. Pero ayaw ng ating Diyos na Ama na mapunta tayo doon. Dahil sa sinasabi ni Sister Ronnie, for God so loves the world. Amen? Ikaw, at ako, sisters and brothers, we are children of God. Pag tayo anak ng Diyos, do you think pababayaan tayo ni Yahweh Shaddai? Amen? Hindi nga tayo pabayaan pagkat una siyang umibig bago tayo. Malikod man tayo sa Kanya, hindi siya tatalikod sa atin. Kaya nga po nakikita niyo po siya dyan, open arm. Come to me, who are heavily burdened, and I will give you rest. Amen? Manalig lang po tayo sa Kanya. Parati tayong manalangin, humingi ng awa. Kung tayo nagkasala, we need to confess our sin, and He will forgive us. But sisters and brothers in Christ, if you want to be forgiven of your sin, you must forgive others. Para po yan sa lamin. Nanalamin ka, ang makikita mo ang itsura mo, hindi itsura ng ibang tao. Itsura mo makikita mo. Ngayon humingi ka kapatawaran sa Panginoon pagkatapos ikaw, sukdulan ang galit mo sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong mga kaibigan, dahil lang sa mga salitang wala namang katuturan. Ang ating panghawakan, sisters and brothers in Christ, always the Word of God, sapagkat ka lang ang makapagligtas sa atin for our salvation. Amen? Christ's death and resurrection. Salvation is a victory achieved by Jesus Christ, death and resurrection, delivering believers from the penalty and the power of sin. This victory brings freedom from sins, power, reconciliation with God. Amen? You need to be reconciliation with God. Humingi tayo ng kapatawaran. Sapagkat tayo tao lamang na patuloy-tuloy nagkakasala sa isip, sa salita, at sa gawa. And the assurance of eternal life. Yan po ang ating kailangan, sisters and brothers. The assurance of eternal life. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayang mapunta sa kumukulong apoy. Yung mapasok ka nga lang ng mainit na tubig, magsiya ka lang ng pagprito ng mantika, gusto mo nang hatawin ang isda dahil sa sakit. Yung pang mapunta ka sa kumukulong apoy. Think about it, sisters and brothers. That's why we need to ask repentance for the forgiveness of our sins. See? There is eternal life. It's a gift received by faith, not work. Making a triumph over the devil, death, and evil. You see? The key aspect of victory through salvation, number one, sisters and brothers,
Victory over the penalty of sins. Victory over the penalty of sin. Justification, sisters and brothers. Well, meron pa yung justification. Pagbibigay katwiran sa Tagalog po. Pagbibigay katwiran. Christ sacrifice on the cross paid the legal debt for sins, offering forgiveness and reconciling believers to God. Amen? Yan po ang ginawa ni Kristo. Kaya po siya nandito sa lupa at ito pong ating mahal na araw, muli magugulitan natin ang sakripisyo ng ating Panginoon Jesus. Amen? Christ sacrifice on the cross, paying the legal debt. Ano ang ating mga utang? Ang ating mga kasalanan. Si Kristo ba bumaba sa lupa may kasalanan? Si Kristo ba dumating dito para saan? Para iligtas ang ating hindi ang utang sa bumbay ng ating mga kasalanan, sisters and brothers. Amen? Number 2, victory over the power of sin. Victory over the power of sin. Sanctification. Pagpapabanal. Yan po ang sanctification sa Tagalog. Ang pagbabanal. Pagpapabanal. Sorry for my Tagalog. Salvation brings freedom from the power of sins. Amen? Ang kaligtasan ay siya nagbibigay ng kalayaan sa ating mga kasalanan. Enabling believers to overcome sin and live in the grace of God through the Holy Spirit. Amen? Yan ang pangako ng ating Yesu Kristo. I will leave you, but someone is coming. Someone is coming. That is the Holy Spirit. Naniniwala kayo ang Holy Spirit ay nandito sa lugar na ito upang gabayan ang ating mga puso at isipan to open our heart for our salvation because God loves us. He will never leave us nor forsake us. Amen? The final victory. Number 3, the final victory. Glorification. What is glorification? Pagluluwalhati. Ang Tagalog po. Glorification. Pagluluwalhati. The future complete restoration where believers are free from very presence of sin. See? Nasa kaluwalhatian na tayo. We are free from presence of sin. In a new sinless state. Sisters and brothers, Jesus came to earth and died on the cross as a sacrifice for our sins and to defend the power of evil. Amen? Gawa ng demonyo na hindi natin kayang labanan, na nakatarang sa ating likod kahit saan tayo pumunta. Tandaan po natin, lahat po tayo makasalanan. Wala pong hindi makasalanan sa atin. Kahit na ang Santo Papa, kahit na sino pa, kahit na sinong preacher, lahat makasalanan. Sabi po sa Colossians 2 verse 13, kayong mga hindi na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Inatawad niya tayo sa ating mga kasalanan to the death of cross. Siya'y namatay at muli nabuhay. Yan ang ating gospel of salvation.
ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? Kung si Kristo ay hindi nabuhay, baliwala lahat ng kanyang sakripisyo. Biruin niyo, binaroti siya, binunot ang balbas niya, inasal niya yung cross, habang basan-basan niya yung cross, lahat ng dumadaan, dinadaan, tinuduan pa siya. Eh tayo salita nga lang na hindi patutulog sa gusto natin tumatay ng tao. Di po ba? Dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang bugtong ng anak. Kaya sisters and brothers, ang salvation ay kailangan po ng bawat isa sa atin. Kailangan suriin natin ang ating mga sarili. Hindi pa huli ang lahat. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, lahat na tayo ay may karapatan sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Sabi mo sa 2 Corinthians 5:20-21, kaya ako'y sugo ni Kristo, paraan ng Diyos na rin ang mamanig sa iyo sa pamamagitan ko makipagsundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at agpabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Amen? So lahat-lahat inuwanan ni Kristo sa atin. Alam na natin yan. Ano pa rin tayo sa ating pong sinatawag na Sunday School, alaman na natin yan. Pero tayo talagang matigas ang ulo. Mas gusto pa natin gumawa ng masama kaysa sa mabuti. Pero at this age, sisters and brothers, just like me, I'm turning 65. The Bible said in Psalm 90 verse 10, we will live only 70 to 80 years. 70 to 80 years. That's what the Bible said. Yeah, I still have, let's say, 5 years to go, so that I can earn my salvation. Through the faith, you can earn our salvation through the faith and turn away from all our sins and repent, ask forgiveness to our Yahweh El Shaddai. Amen? See? Manifested in sin, the flesh, death, and diseases. Sisters and brother, the cross is the central part of salvation. Amen? The cross is the central part of salvation. Kung wala pong cross, walang salvation. Di po ba? Amen? Kaya ang cross na yan ay isa pong palatandaan ng ating kaligtasan. Amen? Tandaan po natin, ang atin lang pong may liligtas ay ang ating kaluluwa. Hindi natin maliligtas ang kaluluwa ng nanay, tatay, kapatid, asawa, anak. Hindi natin yan may liligtas. Pero ang magagawa lang po natin sa kanila, ipakita kung sino at ipaalam kung sino sa buhay natin si Kristo. Sapagkat diyan nila ma-realize na hindi sila pwedeng mabuhay sa mundong ito kung wala si Kristo. Amen? Because of that cross, we will be saved sa ating mga kasalanan. Amen? He triumphed over the power of authorities of the death of Jesus. God's sons, believer followers of the Jesus are now victors. Sisters and brothers, we are not victims. We don't pray for victory. Amen? We don't need to pray for victory over Satan and his demons. It
in all of its meaning and manifestation. Bakit po? Ayan na po ang katunayan. We are already victorious. Amen? Hanggat nandiyan ang ating Panginoon Diyos na kabago sa krus, ang ating tinitinganan is a big reminder to each one of us that God loved us and He gave His only begotten Son. Forever who believe in Him will not perish, but have everlasting life. Amen? But have everlasting life. So, sisters and brothers, kaligtasan. Bakit mahalaga ang katuruan na ito? Amen? Bakit mahalaga? Sapagkat ito ang pangunahing dahilan kung bakit si Jesus ay naparito sa lupa. Dahil sa kaligtasan na yan. Dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos Ama, binigay ang Diyos ang Anak, bumaba sa lupa para sa ating kaligtasan. Di po ba? As sa Luke 19 verse 10, the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen? We are lost. Without Christ, we are lost. Sisters and brothers, tayong lahat ay naliligaw ng landas. Dahil sa Diyos, anak, tayo ay nagkatipon-tipon muli sa lugar nito. Upang sambahin, purihin, at ipakita sa Kanya na tayo ay mga anak ni Yahweh Shaddai. Amen? See? At sabi ko sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came to this world to save the sinners. Amen? Hindi po bumba dito si Kristo para po makipag-jamming. Hindi po para makipag-chika-chika. Hindi po para makipag-marites. Dahil alam ni Kristo na tayo ay kailangan ng tulong kapag tayong lahat ay makasalanan. Amen? Tayong lahat ay makasalanan. Tandaan mo natin yan, sisters and brothers. See? Naparito ang Panginoon upang magligtas ng mga kasalanan. Kung ang katuruan ay bakit mahalaga? Mahalaga po ito. Sabi ko sa Isaiah 53 verse 4, ay isang chapter, sisters and brothers, sa isang chapter sa Isaiah 53 verse 4, isang chapter po na yan ay tinutukoy. That's the Old Testament, sisters and brothers. I remind you, Isaiah is in the Old Testament. Wala pa si Kristo. Pero sisters and brothers in Christ, sa Old Testament sinasabi na kung ano magaganap at mangyayari kay Kristo. Amen? Kaya po ang Old Testament at ang New Testament ay tumutukoy sa lahat sa ating salvation. Pinipresenta po rito ang ating mga kaligtasan. Kasi sabi mo nga sa Isaiah 53 na yan, but He endured the suffering that should have been our. Yung po kanyang suffering na supposed to be ay sa atin. The pain that we should burn all. While we thought that this suffering was punishment sent by God. But because of our sins, He was wounded, beaten, because of the evil we did. Amen? Because of the evil we did. You see, that's in the Old Testament. Sinasabi na ito kung ano mangyayari sa tagapagligtas sa atin. Amen? Be wounded. But because of our sin, He was wounded and beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment He suffered, made whole by the blows He received. See?
yung mga hagupit, yung mga palo na tinanggap niya, supposed to be para sa atin. Pagkat wala naman siyang alam sa mga kasalanan na ginagawa natin. Because of God's love, He gave His only begotten Son. Kaya hinahamon tayo dito, whoever believe in Him will not be perished, but have everlasting life. Yan ang gusto sa atin ng Diyos naman. Makasama, makapiling na tayo. Bakit, sisters and brothers? Sapagkat tayo ay kawangis ng Diyos. Di po ba sa Genesis, nag-form siya ng soil, nakawangis. Hindi naman po nag-form ng soil na hindi nakawangis at pitingay na tayo. Amen? Kaya ganun pa rin tayo kamahal ng Diyos kahit na tayo ay nagkakasala. And 1 Peter 1:9, kundi ang buhay ni Kristo inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Amen? Siya lamang ang pwedeng magsagip sa atin. Hindi po natin pwedeng gawin ang ginawa ni Kristo. Sapagkat ang sinasabi po sa banal na kasulatan, siya ang korderong walang batik. Ibig sabihin, malinis at walang kapintasan. Amen? Lahat po tayo dito ay madungis at may mga kapintasan. Ang Biblia po ay tumatulakay sa pagkamatay ng ating Diyos. Saan dapat? Number 2, saan dapat tayo maligtas? Saan dapat maligtas ng tao? Ang sagot po ay ang lugar na tinatawag na no. Amen? Nalala ko lang namin ng bata kami, langit, lupa, impyerno. Alam niyo laro ng mga bata pa tayo. See? Ang sagot po ay lugar natin tawag na impyerno, bagamat hindi natin nakikita. Sino nakakita na ng impyerno dito? Pero ang demonyo may nakakita na. Amen? Natotoo lang may nakakita na ng demonyo. Kasi sabi nung nagsaalala yung mga bata ng Sunday school, nagtanong yung teacher, yung catechism, sino na nakakita sa inyo ng demonyo dito? Nakatakot ang itsura ng demonyo sa mga bata. Ma'am, hindi po nakakatakot ng demonyo. Nagwalang yung, parang nakita ko na, opo ma'am, sa bahay namin, kasi sabi ko ng nanay ko, ayan na, parating ng tatay ko, ayan ang demonyo. Kaya, ang napakahirap po talaga na makakita ng demonyo. So, saan po tayo dapat maligtas sa lugar na impyerno? Sabi po sa Matthew 25, verse 46, pero wala po nakakita ng impyerno. Sabi po sa Matthew 25, verse 46, ito po ang lugar na dapat po na ng tao, na ang mga tao ay maligtas. Ang sabi ko, and they shall go away for everlasting punishment. Sabi mo, but the righteous into the life eternal. Sisters and brothers, ito po ang lugar na katotohanan. Ito po ay isang real place. Hindi po ito patang-isip, hindi po ito gagawa. Ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Amen? At hindi po ito imahinasyon lamang o gagawa-gawa lamang. At dito po yan, another po supporting verse dito is Revelation 20, verse 13 to 15. Then this he gave up its dead, and the world of the dead also gave up the dead. Patayan. Or dead. Amen? They held. And all judged according to what they had done. Then death and the world of the dead were thrown into the lake of fire. Revelation 20, 13 to 15. Thrown into the lake of fire. This lake of fire is second death.
hihiwalay sa ating katawan. Di po ba? Ang ating katawan lupa, babalik sa lupa. Amen? Ngayon ang ating kaluluwa, pupunta yan, kung kayo very good at super good, you will go to heaven. And kung kayo bad at very bad, we will go in the lake of ay, yan, nagkakaintindihan tayo, kaya magpakabait na po tayo ha. Habang bata pa kayo, ako kailangan magpakabait dahil 65 na ako. So sa second, those who did not have, listen to this. Huh? Those who did not have their name in the book of the living were thrown to the lake of fire. Yan. Yan yung mga passport natin. Papunta sa heaven. Heaven, I'm in heaven. Ha? Pagkapunta sa heaven, hindi lang ako tayong lahat. Dahil mga tayo ng Diyos. I do believe what we are doing right now is to know more the love of God in our present. Amen? Pagmamahal ng Diyos ang ating kaligtasan. See? Si Sir Brent, ito po ang lugar na sana hindi po natin na mapuntahan. Ito'y tayo mamatay pagkamat ang po makasalanan ay patungo sa lugar ng impyerno. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoon. Ay na tayong mabarbecue. Amen? Kung bakit siya namatay ang ating upang tayo ay ligtas sa lugar na ito, nagkaalam na po isang apoy na walang kamatayan is an everlasting punishment. Si sasabihin ito po isang seryosong aralin para sa ating kaligtasan. Amen? Number 3. Pangatlo, katanungan, ito ang iligtas atin. Ano ang ililigtas sa atin? Ang pangatlong katanungan. Ang sagot ng ating kaluluwa. Ang ating katawan ay mamatay, subalit ayon sa Hebrew 9 verse 27, everyone must die. Tanggapin po natin yan. Lahat tayo ay parang kayo tanggapin ba? Kailangan po, sisters and brothers, yung mga katotohanan na ganyan, huwag natin layain ang ating sarili. Dahil kung tinayin natin ang ating sarili, tayo nangihirapan. Ako, mamamatay, mawawala sa mundo na ito. Lahat tayo, mamamatay, huwag mo na ngayon, maliliit tayo mga natin. Diba? Pero accept it. Lahat tayo mamamatay. Amen. See? Everyone must die once, and after that, be judged by God. See? Namatay ka, umalis ka sa iyong katawan lupa, naglakbay ang iyong kaluluwa, judgment is there. Amen? Yan ang ating pagtrabahuhin, ating ingatan, ating intindihin pagdating ng judgment day ng ating kaluluwa. Huwag natin asikasuhin yung mga marites. Huwag natin asikasuhin yung maraming part-time. Natin asikasuhin yung buhay ng may buhay. Ang asikasuhin natin ang ating kaluluwa pagdating ng judgment day. Amen? Kailangan natin may magpumalaki sa harapan ng Panginoon Diyos ang judgment day. Bernardo Bonoso, doon ka sa smoking area, you are not allowed here. Ha? Eh,
hindi ka nga naninigarilyo. Sa dami ng kasalanan mo, huwag ka ng pinarbigyo. Balik sa impyerno. Di po ba? Judgment Day is very important to our soul. Hindi po important sa atin ang mga kanyaraya sa mundo ito. Ang importante ang ating kaluluwa pagdating sa Judgment Day. We are basado, hindi po basang awa. Amen? Hindi po si Jesus nagtatapos ang lahat sa kamatayan. After death, now we have judgment. Sabi po sa Genesis 35 verse 18. Totoo po, ang kaluluwa ay sumiseparate sa ating katawan. Amen? Kaysa po kung ano dyan, isasabihin sa Luke. Basta na si Luke, nagtago si Luke. Yung po si Lazarus at ang mayaman. Nasa Luke po yan eh. If I'm not mistaken, 19 to 31. Namatay si Lazarus, di po ba? Namatay din ang mayaman. Nasa napunta ang kaluluwa nila. Si Lazarus napunta sa Abraham Blossom. Wala pa siya sa langit Nandun pa rin siya sa Abraham Blossom, pero first class na siya doon. Fresh air, a lot of food, a lot of nice view. Pero yung mayaman, kung namatay siya po siya napunta sa Hades. Yung Hades pala hindi pala organized doon. Nandun ka sa loob ng oven. Kaya totoo mga kapatid, kapag tayo namatay ang ating kaluluwa, isa sa pag-ihiwalay sa ating katawan. Yan po isa po pagpatunayan ang ating kaluluwa ay umihiwalay sa ating katawan. At dyan, nawa hindi tayo mapunta sa Hades. Mapunta tayo sa Abraham Blossom. Amen? Dahil dun po, para po yung pupunta ka sa probinsya. Sasakay ka ngayon ng bus. Bago makasakay ng bus, pupunta ka muna sa terminal. Hindi naman ang terminal sarap ng bahay mo. Parang gano'n, sa pagbiyahe mo, langit o piano, gano'n lang. Kaya yung mayaman, nasa terminal siya, kaya lang nasa Hades siya. Nasa mainit na lugar na siya. Doon pa lang natutorta ng utak niya, wala pa siya sa impyerno. Samantala yung mayaman, yung mahirap na si Lazarus, nandun doon, papitik-pitik lang. Amen? Nag-iigyo sa lugar ng kanyang kinalalagyan. Nakiusap pa nga yung mayaman eh. Dati si Lazarus nakiusap na bigay siya ng kahit anong pagkain. Pero tinataboy niya. Ngayon siya naman na nakiusap kay Lazarus, sabi niya, Father Abraham had 7 children. Please, ask Lazarus to dip his finger to the water so that he can basa-basa my lips. Ganun po ang katintinang init doon. Mabasa lang ang kanyang labi, magiginhawan ang kanyang katawan o kanyang katawan. Amen? Ayaw natin doon, di po ba? Pumalakpakan tayo. Maraming pag-gusto. Ayaw na pumalakpakan. Sige, mahal natin doon. So, sisters and brothers, I saw that our loving sister is giving us a time out. So, maraming pong salamat. At bago ko mag-closing prayer, nawa ang ating salvation na ating ito napag-saluhan sa oras at sa araw na ito. Nawa ay magbigay ng liwanag, hindi lamang sa atin, kundi sa ating lahat. Amen? Ang naniniwala ko sa ating pagtungo sa kalangitan, magkikita-kita tayo. Amen? Dahil yan ang aking panalangin sa bawat isa sa atin dito, walang iwanan.
wala rin unahan. Amen? Kailangan tayo magyakapan upang makarating tayo sa ating pagtutunguhan. Ayaw mo na kay brother, ayaw mo na kay sister, ito gano'n. Ang pag-ibig ng Diyos ang kailangan maghari sa atin. Ako, ikaw, tayo lahat nagkakasala, pero may kapatawaran. Ang kapatawaran ay siyang magbibigay daan para sa ating kaligtasan. Kalimutan na lahat ng galit. Kalimutan na lahat ng utang. Kalimutan na lahat na hindi kalugod sa Diyos. Upang ang ating kaluluwa pagdating ng Judgment Day, we are not shaking. We are not, ano kaya ang grade ko? Baka 17 lang ako. Ito ba? Keep your soul free for all kind of sins. Help one another. Kung anong pinaglulugod ng Panginoon sa kanyang mata, kung anong kailangan na gawin natin ang kabutihan sa ating we cannot save by our work, but in our faith. Pero after we have considered that our faith has saved us, then the work is there to complete our journey to the heavenly King. Yeah, sisters and brothers, sa pangalan ni Jesus, pinaniniwala ang ating salvation ay makikita lang namin sa ating Panginoon. Salvation belongs to our God. Mga kaligtasan, naniniwala mo sa Lord, as mga kaligtasan na aming narinig sa araw na ito, ay magbubukas sa aming mga puso at isipan at higit sa lahat sa aming kaluluwa. At naniniwala mo kami, Panginoon, ang salvation ay aming kumakakamit sa aming Panginoon Jesucristo sapagkat siya po nag-alay ang kanyang katawan tubo upang ang bawat isa sa amin ay masakit. O Panginoon, turuan niyo po kami parating maging matuwid sa iyo. Paningin sa aming mga dinadaanan. Alam po namin, kami po'y parating sinusubok ng kalaban. Pero naniniwala kami, Panginoon, dahil wherever we are, Lord, we believe that you are there. And the Holy Spirit is always guiding each one of us. Kaya maraming po salamat, Panginoon, sa araw na ito at sa lahat po ng mga mensahe ng aming pong napagsalusaluhan. Magmula po kay Sister Rina at ganoon po kay Sister Ronin. At naniniwala po kami, Lord, na lahat po ng aming natin sa Life Spirit Center nito, Lord, ay lahat po kami aatin upang patuloy namin matutunan ang lahat ng aming pangangailangan para kami makarating sa iyong kaharian. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo sa oras ito. Lalo po ang mga choirs, ang ating instrumentalists, ang mga technician, kaya po ni Brother Tatay, tasan po sa Lord, and give him more power, at ang kanyang kalusugan, Lord, ingatan po. Kung hindi po kami lahat, Lord, ingatan po kami kalusugan, Lord, dahil nag-iwan po kami, Lord. Kung wala ka sa amin, iyan natin. Lord, maraming pong salamat po sa araw na ito. At naniniwala kami, Lord, na tagumpay ang Catholic Life Spirit Center dito po sa mundo sa lahat ng sulok ng mundo. Maraming pong salamat po. Sisters and brothers, whatever you want to live back in the name of Jesus. Panginoon, narinig po lahat ng bagay na aming pagpiliin sa inyo. Alam po ninyo, Lord, na alam namin na patuloy-tuloy ang mga biyaya
humingi ng pasasalamat sa mga ito. At muling itinataas namin po, Lord. Kung ano man po, Lord, ang mga nakasulat sa aming mga prayer requests at hindi pa po nasusulat. Kung ito po ay kagalingan, kalakasan, kaginhawaan, at higit sa lahat sa financial needs at sa aming mga documents. Alam ko, Lord, na hindi pa po namin naisusulat ay alam na po ninyo po, Lord, kaya muli kami po ay taos puso na lumalapit sa na we believe in the name of Jesus. We are all answered prayer. At babaha, at babaha, at babaha ang pagmamahal, kapayapaan sa aming mga puso, isipan, sa lahat sa aming mga pamilya na nasa Pilipinas. And all this we ask in the mighty name of Jesus, with the intercession of our Mother Mary, through Christ, our Lord. Amen. Receive it in the name of